Ito yung quality naman yung kanyang box. Ayan. At ano naman maganda rin yung packing niya. Japan quality raw ito eh. Ayan. So try natin kung gagana. Ano naman ngayon? Mas maganda na ngayon ang ano. Mas maganda na ngayon ang Shopee kasi hindi mo na kailangan makipagkaugnayan sa pag binili mo siya ng SPayLater. Hindi mo na kailangan makipag-ugnayan sa seller kasi bahala lang ang Shopee doon. Basta may ebidensya na hindi siya gumagana. Kaya mamaya pag pinakabit natin 'to, hindi muna natin sisirain yung kanyang mga wirings kasi hindi naman to ano doon. Sige, let's see. Yo, what's up? Punta ngayon sa mekaniko. Mekaniko ko doon sa may Alaminos. Upgrade na natin yung distributor nitong ating OTJ, si Bambi. Ayan ang distributor oh. In order ko pa yan from Japan. So from contact point, umandar siya ng matino. Kita mo naman, maandar siya ngayon. Maandar siya ng matino, pero pag tumatakbo kang mabilis at malayo, nag-iiba na yung timpla niya, na out of tune na siya. So every time na ganon, bubuksan namin siya, nililinisin namin yung platino niya, yung kanyang contact point, tapos platino na naman siya ulit. Noong una di ko alam na ganon, akala ko nawawala siya sa alignment. So pinipihit ko pa yung kanyang alignment, ina-advance ko siya o ina-adjust ko. Ganun pa rin, yung pala, ang technique pala nun, linis lang pala talaga. Madaling magbulutong yung kanyang contact point. So may nagsuggest, noong una pa talaga may nagsuggest sa akin na gawin ng electronic para pag may biyaheng malayo, di siya lalo pag umuulan, di siya magbubulutong. So ayan, RX5 ang brand. Maganda naman yung kanyang reviews. So tignan natin. Kailangan kasi may kabit ko na kaagad para may under warranty pa siya eh. So tanong natin dun sa mekaniko kung pwede siyang i-test muna ng hindi pa pinuputol yung wire. Kasi iba yung wire niya, connection, conversion siya eh. So pag 4K to 4K, 5K, 7K pwede siya. Yung makina natin ay 4K. So tingnan natin kung pwede. So kailangan i-test muna natin siya ng hindi pa napuputol yung wire. Either dugtungan natin yung wire, susikan natin yung connector niya, or gamit natin ng tester. Yung mekaniko natin magaling naman yun. So let's see. See you later. So yun, larga na tayo. Gawin natin ay manggagaling kasi tayo ng Bani. So U-turn muna tayo. Meron pala ngayong bagong regulation na naman ang ginagawa ang LTO na kailangan yung pag bumili ka ng sasakyan, i-transfer mo na talaga obligado. So ito kasing sasakyan natin ay hindi na mahagilap yung previous owner nito. Hindi siya nagawa ng deed of sale noon, hindi siya na-transfer. So nasanay kasi tayo noon ng mga nagbebenta noon na idaan na lang sa open deed of sale. So kaya mapapansin niyo pag bibili kayo ng mga second hand na sasakyan, may makikita kayong mga 2 owners ganyan. So hindi maganda 'yon. Tayo sa likod naman. Inabahan ko na itong vlog ko para may pa-share ko na rin kayo dito sa lugar namin. Daming vloggers na napupunta dito, nadadaan dito. Nasabayan kami ng Bani. So ako ay nakatira sa bayan ng Bani mismo sa tapat ng 7-Eleven.
Sayang nga, hindi ko na timingan sila Direk Gino, sila ni Eli Motor. Marami pupunta rito sila ni yung mga J4, yan, yung best na nakapunta rito. Mga grupo nila. Si Mike TV, si ano, solo, ano yun niya? Solo riders ba? Si Mike TV. Nung nakaraan, nandyan sa ano, Pulipol. Actually, ako nakakarte ako sa malalayong lugar. Pero sa lugar namin, napakaraming magagandang beach dito. Saka pasyalan. So, doon na ako focus ngayon. Nung nakaraan kasi, sobra ako napagod dahil doon kami pupunta sa Nueva Vizcaya, although worth it naman. Pero malayo talaga. Saka masakit sa bulsa. Alayo eh. Magkano magagastos, di ba? So, ngayon, iikutin ko muna itong buong ulit. Actually, may mga vlog na ako dati dito nung dati kong channel eh. So, ikutin ko ulit to. Dun sa Campuor, sa Bulinaw, Falls 1 and 2, Patar, Anda, Agno. Ikutin ko muna ulit lahat yan. Para ipasag ulit, re-refresh ko kayo ulit. Kung ano na yung mga updates sa mga lugar na yan. Marami na kasing nabago ngayon. Gumanda, lalo yung abagatanin sa Agno. Meron nung nakarang vlog ko, kung mapapanood nyo, meron ng mas malapit na daan from Bani. Kasi ang Bani tsaka Agno, magkarugtong lang yan eh. Pero meron talaga sila nagdudugtong sa abagatanin. Doon sa may Makabubuni, sa Highland. Medyo nga lang, may pababa sa kalsada. Pero ngayon, ginagawa na nila, pinapalawak na nila. So malaki na yung kalsada. Dati kasi lang yun eh. Napupunta ako doon. Dati kasi akong electronics technician kasi ako. Nagsiservice ako sa mga bahay-bahay noon. Nakakarating ako dyan sa Makabubuni. Rough road pa yan noon, tsaka malit lang kalsada dyan. Kasya lang yung tricycle. Ayun, nalaki na. Two-way na siya. Nadaanan mo mga to. Two-way na siya ngayon. So, ang ganda. So, ikot ko ulit sa Bani. Saka sa nearby, dito kasi yung sa lugar talaga namin ng maraming pasyalan eh. Bani, Anda, Agno, Bulinaw, Burgos, Dasul. Dito lahat, Deadpool. Dito lahat eh. Anod Islands, lalong-lalo na, Swal. Ano yung pasyalan dito eh. So, ikutin ko ulit yan. Re-refresh ko kayo. At the same time, subukan ko mag-camping kasi noon, pasyal-pasyal lang, saglit lang, o kaya kapag nag-beach yung buong pamilya. Ngayon, magsusolo camping ako, kaya kasama ko si Joffrey. Try namin mag-overnight sa mga lugar na yan. Pagas muna tayo, afterwards. Kondisyon ko ng turo tong si Bambi kasi balak ko sana Mindanao tour. Kasi unang-una magastos. Pangalawa, sobrang daming ang buhaya sa daan. So, yan ang isang maging problema ko. Yung gastos pwede pag-ipunan eh. Pero yung mga buhaya sa daan, nakabuisit ka eh. Mga daming kurap sa kalsada eh. Kahit barangay tanod, kahit nangungutong na eh. So, mas mahigpit pa sila sa LTO. Sa LTFRB. Mga municipal ordinance, ginagawa nilang mas mataas pa sa national ordinance. Kaya maraming salamat talaga kay idol natin na Colonel Busita. Malaking tulong talaga siya. Ba't kumakabig? Flat yata ako Kabig yung gulong natin Okay naman kanina. Meron ako pambomba rito.
Karga muna tayong gasolina. Mamaya ulit. Ngayon, dito na tayo sa shop ni Bossing. Mabait to eh. Tingnan natin kung nandito siya. Dali. Boss, morning. Pagawa ko na, dyan na yung pyesa eh. Papapalitan ko na ng ano, ng distributor. Pasok ko dito? Ito, doon na lang. Dito na? Yun. Yan siya. Test natin. Yun, so dito na tayo ngayon sa ating magiting na mekaniko. Shout out kay Mark Anthony Fernandez. Soriano. Maganito. Nasa tabi lang kami ng highway, no? Nasa bandang San Roque. San Roque to, di ba? San Roque. So, yung mga naalanganin dyan. Halimbawa, boss, naalanganin sila sa gabi, mga riders natin na naplatan. Pwede ba kayong gisingin? Kasi bahay din nila ito eh. Okay lang yun. Oo, okay lang daw. Yan, bahay din nila ito. Meron din dito, restaurant. Mga napagdaalanganin kayo sa gabi. Yan. Mga kaibigan nating riders dyan. Yan. Bahay nila ito. Malaking pwesto to. May barbecuehan din dito. May halo-halo. Yan. Kompleto. Mekaniko. Vulcanizing. Nandito na lahat. Meron pa nga hollow blocks. Meron din silang hollow blocks. Ayan o. Isang negosyo nilang hollow blocks. Dati sila nakapwesto sa Bulinaw, no? Okay. O, dati silang Bulinaw. Liwa-liwa. So, ngayon dito na sila sa sa Barangay San Roque, Alaminos. No, so kung magagaling kayo ng Bulinaw, nasa right side siya. Pag galing kayo ng Alaminos, nasa left side siya. After ng Alaminos. Pag galing Bulinaw, before Alaminos. Sa may paliko. Yan. Si Mark. Yan, binabaklas na niya. Gaya ng binanggit ko kanina, no? Nag-intro lang kasi ako kanina. Papalit tayo ng, mag-upgrade tayo ng distributor. From contact point, maging CDI na siya. Igniter type. Paumanhin sa ating makina, galing bumiyahe ng malayo ito. Madungis pa. Pareho. Parang pareho nga, oh. Yan, pareho lang. Yun, pareho lang yung haba niya, oh. Ayan. Hati mo, boss. Makina natin ay 4K. Yung dati nakakabit kasi ay 3K. 3K yung dati nakakabit. Ha? Pero pwede. Kasi yung dati niya dati kasi 3K yung makina nito. Kinonvert sa 4K yung makina, yung distributor niya 3K pa din. Pati nga yung carburetor niya 3K pa din. Yan. Kasi mas matipid daw yung 3K. Tingnan natin. Kung po pwede. Yan. Otherwise, babalik natin. In-order natin yan from from Japan. Pero yan, in-order locally sa Shopee. Iba rin kasing wiring niyan, boss, no? Bago yung wiring niya. Hindi na siya dadaan ng ang tawag doon, boss? Igniter? Hindi na siya dadaan doon. Pwede na siyang direkta. Oo, coil. Yun.
Igniter coil. Biyak na rin kasi yan, oh, yung dati niya. Nilagyan ko ng tape eh. Kinain na rin ng Oo. Kaya lagi siyang ang problema niya, matino naman siya pag malalapit lang. Pero pag hinataw mo siya, tumatakbo ka lang ng mga 100, wala na. Pag packet na, papalya na siya. Lilinisin mo na naman ulit yung contact point. Dati nga, di ko alam eh. Siya din nagturo sa akin kung paano i-adjust. So, nung nakuha na namin yung tamang timpla, nung in-adjust na niya, kasi hindi ko makapa yung tamang tuning niya. Nung nakapa na niya, nung sinet up na niya, ginagawa ko na lang, ano na lang, linis-linis na lang ng contact point every time na pumalya siya. Yan. Madungis pa hindi pa nga tayo nakapag-change oil. So, kasi dati, natatakot din akong basahin. Dahil pag binasa ko, hindi na i-start. Iwahina na yung kanyang battery. Daming palitin pa sa sasakyan na to. Papalan pa ng battery yan. So, yun ang problema ko. Kaya takot akong basahin yung makina. Nung unang binasa ko yung makina, yun, narinig ko yung pag-click. Pumasok siya. So, okay siya. Pumasok. Shorty nga kanina, oh, pag park ko, naka-ano na agad siya. Naka-timing na agad, naka-zero na siya, oh. Kaya mapapansin niyo yung puti na yan, yan. Naka-zero na agad eh. So hindi na kami nag-adjust ng ano. Anong tawag doon, boss? Top up, ano? Top, yung, para yung ano niya, malagay sa timing. Kasi hindi mo siya pwedeng basta na lang baklasin. Kaya hindi ako nag-attempt na basta na lang yan. So, yung dati kasi niyang ano, bracket, yung nakahiwalay. Ito kasi ngayon, kasama na yung bracket doon sa mismong ano, housing ng ano, distributor. Hiwalay kasi yung dati. So, pang-reserva na lang natin yung pag nasiraan tayo sa daan. Kaya binibideo ko rin eh. Kuha rin ako ng idea kay Bossing. Pero pinapanood ko rin sa YouTube, meron siyang click sound pagka pinasok mo siya. May click sound pa siya tapos medyo ano pa yung ano, medyo yan oh, pumipihit ng pagitna yung ano, yung alignment niya. Oo, sige lang. So mag-ano tayo, babawasan natin yung ano niya sa may bracket kasi hindi masyadong eksakto yung butas ng tornilyo. Okay lang naman yung kasi sa housing lang naman siya. So yun, naikabit na. Kinikil namin ng konti yung ano, dun sa may anuhan ng ano, tornilyo. Kasi masikip. Hindi mailagay. So kinikil lang ng konti. Pinagtsagaan naman ni Mark Anthony Fernandez. Ating magiting na mekaniko. Dami na nakapila sa kanya. Oh. May kasama ka na ata, may nag-vulcanize na eh. Oh. Dumating na yung kasama niya. Mas nauna pa dumating yung amo. Bahay nila ito. Ayan o. Nangingita, bagong-bago. So, okay na yan boss, no? Hindi na nakakatakot basahin. I-start na yan. Kasi natatakot ako basahin eh. Kaya ang dungis ng makina eh. Pero ano yan, nililinis-linis, punasan ko yan. Kaso ano, galing nga ako ng Nueva Vizcaya, Solano. 8 oras ang biyahe, traffic pa. Tapos ang dadaanan niya pa ay ano, Maliko. Sigsag, saka Santa Fe. Sigsag na paakyat, kaya talaga napalaban siya eh. So wala kasi siyang handbrake. Dami pang gagawin dito. Binabili na rin akong handbrake, kaso hindi nag-match doon sa ano, sa gulong. Yung pinaka-clip doon sa gulong, ang nabili ko, pang Toyota. Akala ko kasi Toyota lahat ito. Ito pala yan, ano, Bix. Yung differential niya iba. Yun. Tapos yung ano daw niya. Ang tawag yan, boss, dito? Yan yung may hangin na yan. Yung may hose. Yan, dalawa kasi yan. Dalawa kasi yung sasakan ng hose dyan. Ito kasi sa akin, pinagsama na, dalawa. Ayan o.
Pinagsama na siya doon. Pinagsama na yon. So either magdadalawang hose kami o patayin na lang yung isang ano doon. Patayin na lang yung isa. Kasi pwede naman magkasama eh. So patayin na lang yung isa na lang gagamitin natin. Tapos sa wirings naman, dahil nga dati siyang contact point, so di na tayo gagamit ng coil. Hindi na gagamit ng coil, ng ignition coil. Hindi ko lang, yung ano boss, resistor gagamitin mo pa rin. Yung resistor, no? Gamitin niyo pa rin yung resistor kasi ano yan eh. Yan ang nag-absorb ng ano eh. Current, starting current. Yan. Yung iba kasi, na napapanood ko sa YouTube, ano, pagpalit ng CDI, palit din ng contact point. Eh, hindi naman pala kailangan. Kasi kuryente lang naman ang kailangan mo. Ang nabago lang naman is yung Vista contact point dito, naging CDI na siya, naging electronic na. So, nandiyan na yung igniter. Yung ignition coil niya, kailangan mo pa rin kasi yung resistor na yun, nag-absorb ng, ano yun eh, ng overcurrent. Yun. So, kailangan pa rin yun. Pero, hindi mo na kailangan magpalit. Yun pa rin yun. Kasi gumagana naman yun eh. Yan. So, ayun yung luma. Itatabi natin yan para magamit natin in case of emergency. Kasi ang disadvantage naman ng CDI, pag nasira siya, hindi mo na mapapalitan ng ano, hindi mo mariremedyohan ng linis-linis. Hindi gaya ng mga manual na ganyan, na contact point. Pwede mo siyang linis-linisan lang. Liha lang ang katapat. Ayan, liha lang ang katapat. Yung contact point. Lilihain mo lang yon, yung point na yon. Okay na ulit. Yung nga lang, lalo pag tag-ulan, istorbo sa biyahe. Hindi gaya niyan, dire-diretso na. Kahit mabasa siya, okay lang. Asilyado lahat, bago lahat. Isa pang problema nito sa akin, ito, maluwag na rin. May basag na siya, yan o. Tapos maluwag na to. Kaya talagang ano na siya. Palitin na. May nabibili naman cup lang, pero mas gusto ko yung CDI na siya. Mas less ang worry sa biyahe. So mamaya, palinis tayo ng makina pagkatapos nito. Tsaka yung cambio. So papalitan ko ng connector. Yan. Pinalitan natin ng connector para malinis siya. So pinagkaiba rin pala ng CDI sa contact point. Kasi mo sa cup niya, ito walang singawan, no. Wala siyang singawan. Di kagaya nito, singawan siya yan, no. Singawan yan sa ilalim. Pero hindi siya basta-basta mababasa kasi meron siyang may cover sa ibabaw. So malabong pumasok yung tubig pa itaas. Ang kagandahan. Saka wala na rin siya nung capacitor. Wala na yung capacitor dito sa labas. Yan o, capacitor. Nandun na yung capacitor sa loob.
So yun, kinakabitan na natin ng ano, bali itong wire na to, ito yung wire ng dating papunta sa lumang distributor. Kung mapapansin nyo, nasa kanan sa banda ng ating ano, ng ating ignition coil, no? So mababago yan. Mababago yan mamaya kasi ang tatlong klaseng distributor ngayon lumabas. Yung nakakabit ngayon, yun yung dati nakakabit diyan, ignition contact point type, no? Tapos may condenser siya. Ngayon, yung isang klase naman electronic type. May igniter na sa loob ng distributor. Tapos mayroong isa pang yung signal generator na nakakabit sa ignition coil. Ngayon hindi na, ang nabili natin is yung meron na siyang built-in na igniter at built-in na signal generator. So kung mapapansin nyo mamaya, ang loob niya dalawang kulay black siya, hindi siya isa lang. Ayan o. So kinalas na natin yung mga dating wirings niya. Ayan. Naka voice over lang ako ngayon kasi kasi nalobat na pala yung ano ko diyan, di salta ko ng salita. Nalobat na pala yung aking lapel. Ayan. So ang connection niyan, alam naman siguro yun na siguro 1342, no? Tapos pag sinalpak mo yung distributor, di ba sabi ko kanina naka-align na kasi yan naka-align na nung pinart ko, sakto talaga siya naka-align na sa yung top, sabi nilang top end, ano ba yun, chuchu. Di ko alam yung technical terms, no, kasi hindi naman ako mekaniko. Napapanood ko lang sa YouTube din, sa kay Jeep Dr. PH, no, shout out sa kanya. So isa sa mga hinahangaan ko yan So ito yung labas ng bahay nila, no, ay labas sa harapan ng shop. Ayan yung jeep ko nakaparada, si Bambi. Yan, bahay na nila yan. Sa ito meron siyang welding shop dito sa kanan. Yan, may mga nagpapagawa din ng motor diyan. All around sila mag-ama Kasi ito Shalom Trading, yung kanilang may pagawa din kasi silang hollow blocks. Yan, tapos siya ang kanilang specialty ay radiator. Saka mga welding. Pero magaling din silang mekaniko. Sila yung mga nagbe-mekaniko kay Jasa, mga taga Bulinaw. Yan, sila lang mga nagme-mekaniko kasi galing silang Bulinaw silang mag-ama Yung papa niya ni Mark Anthony, si Boss Leo, ay nanggaling din ng abroad, no? Ex-OFW rin siya. Galing siya ng Israel. Nag-for good na rin, no? Kasi magulo na sa Israel Gera-gera na dun Yan. So kung mapapansin nyo, no, inaayos na ni yung wiring niya. Yan. So baligtad na ngayon, no. Yung dating pinakabitan ng positive, doon may kakabit yung negative, no, yung black wire. Tapos yung positive naman, doon may kakabit sa direkta sa ignition switch, no, galing sa susian. Pero dadaan muna siya ng resistor. So from resistor, after ng resistor, doon mo siya tatap. So kung nakaharap ka doon sa ignition coil, nasa bandang kaliwa siya. Dalawa kasi yung contact ng contact point, dalawang terminal ng ignition coil, kanan sa kaliwa. Dati siyang nakakabit sa kanan yung positive, ngayon napunta sa kaliwa. Papunta na siya ng dati kasi parehong positive yan Yan, napunta na siya ng ng direkta ng switch, ignition switch. Yan. Pero nakakabit pa rin sa ignition coil kasi yan ang naglalabas ng kumbaga sa TV playback. Yan ang naglalabas ng high voltage. Yan. So yung kinabit natin yung negative. Negative ang kinabit natin doon sa sa marunong to si Mark, magaling to. Highly recommended. Saka mabait. Yan. Mahabang patience niya. Easy lang siya. Yan.
Yan, nilinis niya yung mga, binaklas niya talaga yung cap, yung mga spark plug cable, pinalinis niya lahat kasi may mga kalakalawang na eh. Ano siya talaga, pulido siya magtrabaho. Kumbaga sa salitang Emirati, no, ng Muslim. Mia Mia. Ibig sabihin 100%. Yan. So yan, kinakabit na niya yung mga ignition coil. Ang pagtitest niya diyan, no, meron siyang technique, no, hindi niya na nire-redondo. Ino-on niya lang yung switch, yung ignition, ino-on niya lang, hindi niya nire-redondo. Siniikot-ikot niya yung iniikot-ikot niya yung tawag diyan, yung housing ng distributor para matimpla niya. Nakakita siya ng kuryente, okay na. Yan. Ang sunod dyan sa part na yan, napa-start na namin yan eh. Tinutune up na lang niya yan. Nilalagay niya sa pinaka the best pinapakinggan niya yan eh. Pinapakinggan niya yung tunog ng makina. Doon sa tunog pa lang ng makina, alam na niya kung alin doon yung pinakamataas ang power, no? Mataas ang power, matipid sa gasolina. Yung pinakamatinis na niya na tunog. Doon pa lang alam na kaagad niya eh. Yan. Yan, pinangligpit ko na yung mga diyan, yung mga ibang tools kasi may mga tools akong sarili na nilabas. Ina-offer ko nga sa kanya dyan yung tools ko, ayaw niya gamitin. Tools talaga niya yung ginagamit niya. So tapos na tayo sa jeep, sa makina, sa distributor. Pinagalaw ko rin yung cambio. Ayan. Bait siya, mabait talaga siya. Actually tapos na ako nag-lunch dyan eh. So babaklasin niya yung cambio. Pinagawa ko na yan dati na dito sa Bani, sa machine shop. Tinapingan nila pero nung di nagtagal, mga 2-3 buwan yata, nagloko ulit. So, may problema dun sa parang pinaka-bushing niya. Ngayon ang ganda na ng pagkakakabit niya. Hindi na ako takot na mabasa. No? Kasi pagka malakas ang ulan, siyempre owner yan eh, hindi naman silyado talaga lahat yan. Saka pag binuksan ko siya, naglinis ako ng makina, pina-power spray ko kasi. Pinagsama na niya yung hose. Dalawa kasi yung niyan eh, yung vacuum ba tawag dyan. Dalawa yung niya, eh pwede naman pala isa lang, pinagsama lang yun sa dulo. So kung ano yung dating connection niya, yun pa rin ang ginawa namin. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive. So yung binaklas na yung ating cambio. Yan. So yung niyan, yung kanyang bola, kasi tinapingan na yan doon sa isang mekaniko sa isang shop. Kaso lumuwag pa rin siya ulit. So yung kanyang bushing ang problema. Yan So tinapingan ulit ni bossing. Ayun yung cambio natin. Nilagyan mo ulit boss ng yung dulo. So, yun. Sige, tingnan natin.